nakakita ng training ni Pacman. He's just a phenomenal athlete. He's a rare, exceptional athlete, let's face it. Of course, he's going to have a grueling training camp. I think after a few rounds, he's going to take control of this fight. He's going to do away with Moza. I don't have a prediction right now because I have to study it a little more, but I have no doubt that Manny is going to win this fight. Ayon kay Lerner, tama ang ginagawang paghahanda ng Team Pacquiao, lalo na't hindi raw basta-basta ang makakaharap ni Pacquiao sa ring. He's gearing up for this fight, so he's going to come in super confident and with nothing to lose. Sometimes guys with nothing to lose are really dangerous in sports. Pero ang pinakamagpapanalo pa rin daw kay Pacquiao ay ang kagustuhan niyang manalo. Mula rito sa Baguio, Romy Lopez, News 5. Showbiz aksyon naman tayo. Masayang Judy Ann Santos ang muling nagpakita sa publiko matapos mga kay Baby Lucho. 6 na buwan na ang nakakaraan. Ikwento mo, Jeff Fernandez. Ito ang unang public appearance si Judy Ann Santos matapos niyang manganak kay Baby Lucho 6 na buwan na ang nakakaraan. Kaya naman excited si Juday sa muling pagbabalik sa harap ng kamera. Siguro acting, siguro late this year, baka I'm not yet sure. Siguro muna, yung mga magagaang na trabaho lang that won't require me to be away from the home ng matagal na oras. Katunayan, 2 bigating comeback movies ang hinahanda niya ngayon. Isang katambalan si Sharon Cuneta at isa naman kasama si Sarah Geronimo. Pero pinakamasaya ngayon si Juday sa kanyang papel bilang nanay ni Baby Lucho. Maingay na siya, yung nag-make na siya ng sounds. Palatawa kasi, happy baby talaga siya. Tapos mabait dahil din siya yung paggutom lang siya iiyak at saka pag antok na antok. May kanya-kanyang assignment nga si Ryan at Juday pagdating sa pag-aalaga ng mga anak. Si Mami nakatutok kay Lucho, ako nakatutok kay Johan. Ang lang ngayon, ang pagkakaiba lang ngayon, si Johan natuto na siya na hindi magselos. At dahil buhay na naman sa Kongreso ang issue ng RH Bill, tinanong namin ang mag-asawa kung ano ang opinyon nila dito. We're not practicing family planning. Kung dumating, oo, bakit hindi? Pero sa ngayon, we're pretty happy. We're not pressuring ourselves to have another baby. Jeff Fernando, News 5. Patay po ang isang kilalang supporter ni dating Pangulong Cory Aquino matapos namanong tumalon sa kanyang kondo sa Makati. June Loyola, ikwento mo. Dead on the spot si Sita Abad Dinglasan matapos malaglag mula sa kanyang unit sa ika-19 na palapag ng Tuscany Makati Condominium kaninang alas 6:30 ng umaga. Nadiskubre ng swimming pool attendant ang bangkay ni Dinglasan na nakabalot sa kumot at nakatihaya sa hardin ng kondo. Huling nakasama ni Dinglasan ang driver niyang si Melino Ebon kagabi. Kwento niya, nakaranas daw ng depresyon ng amo simula na umuwi mula Amerika noong Biyernes. Tagal na raw yung dinadamdam niya. Kailan niya pa sinasabi yan? Sawa na raw siya sa buhay niya. Pagod na raw siya. Sabi niya sa akin. Kilala si Dinglasan bilang taga-suporta ni dating Pangulong Cory Aquino at contributor siya sa pahayagang Philippine Daily Inquirer. Meron din siyang real estate business. Para na bankrupt siya. Kasi nga yung driver niya hindi na napapasweldo, mga 4 na buwan ang hindi nakakasweldo. Natagpuan pa ng mga pulis ang tsinelas ng biktima na nakapatong sa upuan sa may veranda para makasampa daw sa railing. Dagdag pa ng mga pulis, posibleng ginamit ni Dinglasan ng kumot para di makita ang taas ng tatalunin. Lumalabas na self-inflicted injury ito. Kung makapatunayan natin talagang nag-suicide ito. Nasa Funeraria Rizal sa Pasay ang mga labi ni Dinglasan habang hinihintay pa ang pagdating ng mga anak galing Amerika. June Loyola, News 5. Alas 7 ng gabi rito sa atin, inaasahan ang pagdating sa Tokyo ng mga nag-evacuate na Pinoy mula sa syudad ng Sendai. Para sa detalye, makakausap natin ang ating senior correspondent na si Jovi Francisco mula sa Tokyo. Jovi.
Cheryl, nasaan lamang ng mission na to, no, para i-rescue ang mga kababayan natin ng embahada natin dito sa Tokyo, ay 20 lamang ng mga kababayan natin ang sasama doon sa bus na umikot nga doon sa area na yon. Pero lumalabas na ang laman ngayon ng bus na pabalik nga rito sa Tokyo ay 41, 21 doon mga matatanda na at ang 21 din mga kabataan naman. Sila nga ay papunta na dito sa Roppongi or sa Tokyo mismo, mga bandang 9:30 daw dito, medyo na-delay ng kaunti dahil hindi nga medyo maganda yung daan ngayon, Cheryl, 9:30 dito or mga 8:30 dyan ang dating ng bus dito at didiretso sa Kichi-Oji Catholic Church, Dito rin yan sa Tokyo, Cheryl, pero sa medyo malayong parte nitong syudad nga na ito. Sa ating pagkakaalam, may kasama nga dun sa bus si Conjen Confiado kung saan siya yung nag-lead nitong mission na to, o yung Goodwill Mission para nga dalhin nga dito ang mga kababayan natin na nasa mga danger areas, lalo doon sa Sendai. At ang lumalabas, wala masyadong pondong ginamit dito, Cheryl. Lumalabas na nagkaroon sila ng problema pa nga sa paggalat ng gasolina at yun ang medyo magastos daw, at isang bus lang ang kailang ginamit. Pero dahil libre naman yung church na kung saan sila mananatili muna, pansamantala, dahil nga danger area yung kanilang pinanggalingan lugar, ang mga Pilipino na dito naman nakabase sa Tokyo ay nag-chip in na para sila naman ang bahala dito sa mga kababayan natin, Cheryl, para hindi naman sila mapabayaan o magutom habang nandito sila sa Tokyo, Cheryl. So, Jovi, ano pa ang mga susunod na hakbang ng Philippine Embassy para sa mga kababayan natin dyan? So, yun yung parang goodwill na pumunta na sila doon, lumibot sila mula nung weekend para magsama ng mga tao. Tuloy lang daw yung gagawin nilang pakipag-coordinate sa iba pa mga lugar na affected para kung meron daw mga Pinoy na nandoon ay kanilang susunduin gamit yung bus na yun. Pero kailangan lang talaga na magkaroon lang ng sistema daw kung papaanong nakalista lahat ng mga at ma-account yung mga kababayan natin kung saan sila naroon para kung maging danger area yun o kapag lumawak na yung radius nung kailangan na lumikas sa mga kababayan natin, alam na agad kung sino yung susunduin at mabilis na ma-actionan nito. So yun ang mga pina-plot out nila kayo na sa embahada natin nung nandun tayo mga 30 minutes ago. Okay, maraming salamat sa iyo, Jovi Francesco, at mag-iingat kayo dyan. Samantala, sa ibang balita, sumagot na ang Sky Cable sa reklamo ng TV5 sa hindi pagsama sa Aksyon TV sa channel lineup ng Sky. Sa isang statement, sinabi ng Sky Cable at ng ABS-CBN na siyang may-ari ng cable company. Handa naman silang sumunod sa must-carry rule ng National Telecommunications Commission. Sinasabi rito na karapatan ng bawat manunood na masagap sa cable ang lahat ng inilalabas sa free channel o mga istasyong ipinalalabas na libre gaya nga po ng Aksyon TV. Pero ayon sa Sky, puno na sa ngayon ang kanilang channel capacity. Dahil sa teknikal na aspeto, kakailanganin pa raw ng konting panahon para mabigyan ng channel assignment ang Aksyon TV. Unang umeri po ang Aksyon TV noong 1 ng Pebrero. Mapapanood ito sa free channel. Ayan, sa free channel, Channel 41 sa Metro Manila at Channel 29 man po sa Metro Cebu at Davao. Kung subscriber naman po kayo ng Signal, nasa Channel 1 po ang Aksyon TV at Channel 96 naman sa Destiny. Sa iba pang balita, nauwi sa trahedya ang photoshoot ng modelong si Oret Fox sa Israel kung saan pumupost siya kasama ang isang malaking ahas. Pero hindi sa panig ng modelo kundi sa panig ng ahas. Sa videong ito, prenteng-prente pang pinapaikot-ikot ng modelo ang ahas sa kanyang katawan. Umakto pa siyang didilaan sa bibig ang ahas. Maya-maya pa tinuklaw siya ng ahas. Buti na lang, punong-puno pala ng silicone ang boobs ng model kaya isang turok lang ng anti-tetano ang kinailangan niya. Pero yung ahas, namatay dahil sa pagkalason. Yan ang delikado. Pag nakikipaglaro sa ahas. Ay, pag nakikipaglaro ka sa ahas. At kung ano-ano mga kagaya niyan. Dapat hindi, alam mo, ahas yun ba't kung di ba? Pero buti na lang dun siya kinagat sa parteng yun. Actually, swerte siya. Nagkataon sinuwerte siya dahil doon siya natuklaw ng ahas. Kung hindi, mas delikado para sa kanyang kalusugan yun. Paano kung sa labi? Di lumubo yung labi niya. Wala na. Sayang pagiging supermodel. Yung pala ang epekto ng silicone. Maganda rin pala. Dapat pala magtago tayo ng silicone. Maganda rin palang silicone sa katawan, Ay.
Napakaganda pala yan. Yun ang moral lesson doon. Eh kung wala silikon, dinamatay siya. Okay. Anyway, yan po, isang oras na mga aksyong balita. Mga balitang pundasyon ng ikaw na. Opinion at konkretong solusyon. Dahil higit sa balita, aksyon. Susunod na po sa Aksyon TV 41 ang andar ng mga balita dito naman sa TV5. Willing-willing na!